Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Iconic Queen. Ayaw nga ba talaga nila kay Atisa Manalo? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat syempre sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa Mama Sam Vlog. So eto na nga, so pag-uusapan natin, Iconic Queen sa taong 2025. So nagtataka lang ako kasi parang hindi napasama sa listahan nila ang ating reyna na si Miss Philippines na si Maria Atisa Manalo. Hindi nga ba remarkable si Atisa sa taong 2025 nung lumaban siya sa Miss Universe? And then, ayun, ayaw nga ba nila kay Atisa Manalo? Kasi wala akong nakita sa kanila na pinili nila dito si Atisa. Parang hindi nila napili bilang iconic queen. Eh kung tutuusin naman sa kanila ng mga napili nila dito, ilan laban na ba si Atisa Manalo, di ba? Parang dapat isa siya sa mga iconic queen. Para sa akin ha, ewan ko para sa inyo. So ito yung mga napili nila. So sabing ganon, Puerto Rico para sa Universe. So remarkable ba talaga si Puerto Rico nung lumaban siya sa Miss Universe? Ako para sa akin, sa totoo lang I saw her, yes, maganda. Parang si Samantha Panlilio, yung level ng beauty niya in person. Tapos, ayun, hindi siya masyadong nag-remark sa akin during the competition. Pero yung swimsuit competition, ayun talaga, nakita mo talaga, wow, ang panalo, ang sexy, ang galing ni Miss Puerto Rico. But yung overall, parang hindi naman siya nag-shine. Oo. Ayun nga lang, yung evening gown niya nung during maganda naman. Pero mas marami din naman maganda. So para sa akin, hindi ko siya masasabing iconic queen. So, kayo ba? And then, sumunod ay si Philippines Miss Grand. Ay, ito talaga. Dapat nga nasa top 2 eh. So, number 9 lang nila. Kasi parang, ang feeling ko, kay Emma Tiglao, talagang masasabi ko, wow. Bukod dun sa orange, ang kanyang evening gown, na talaga namang mag-remember mo, ay Diyos ko, sobrang bongga nung gown na to. Yung alam mo yun, yung meron pang cover na ganito, tapos biglang ginano, tapos biglang pak, di ba? Tapos orange nga. So bihira nga kasi ang mga gown na orange na pumapatok talaga. Pero siya talagang wow, ang bongga, ang ganda, ang winner, I love it, di ba? So sabi ko nga dapat siya yung number 1 eh. So, yon. So, at isa siya sa masasabi natin na iconic queen talaga dahil iba yung performance na ipinakita niya during the Miss Grand. At remarkable talaga siya sa akin sa lahat ng aspeto, especially yung swimsuit competition. My gosh, lahat yata ng eksena ginawa ni Emma Tiglao, di ba? So, kinabog talaga niya yung performance ni CJ na talagang pak na pak sa kanya, may pa-dance, lahat. Di ba? So, siya yung masasabi ko, isa sa mga iconic talaga. Venezuela ng Universe, to be honest, hindi ako nagagandahan sa kanya. Ang nakikita ko sa kanya ay medyo matured. Meron ako isang gabi na umattend ako sa event nila. Ayun lang, gandang-ganda ako sa kanya doon. Pero the rest, kapag nakikita ko siya nasasalubong ko, parang sabi ko, hindi naman. Sabi ko, mas bongga pa nga yung beauty ni Atisa. And then, yung gown na ginamit niya, hindi rin nag-remark sa akin. Parang feeling ko sa Miss Universe, I think, hindi naman siya ganun kabongga. Anyway, so good luck. Miss Universe Thailand. Ayan, si Miss Universe Thailand, si Vina. To be honest, si Vina, ang tingin ko sa kanya, drag queen. During the Miss Universe, ha. I love Vina. Vina is one of the talaga, favorite kong beauty queen sa Thailand. Pero yung pinapanood ko kasi siya yung finals night, sabi ko, ba't ganun yung mukha niya? Mukhang drag queen. So, yun. So, ewan ko sa inyo ha, pero yun talaga yung nakita ko doon sa sabi ko, ba't ganun ang ng makeup? Yung parang yung papunta na nga sa drag queen yung makeup niya. But,
performance, okay naman yung naging performance finally, 'di ba? Kasi hindi nga masyadong kumpiyansa si Vina. Hindi ko alam kung bakit ano nangyari, pero alam naman natin nakabugera si Vina, 'di ba? Sa totoo lang, ilang laban niya sa Miss Universe Thailand na gustong-gusto ko. Isa, dalawa, tatlo. Sunod-sunod yun na talaga lagi ako napapawaw sa kanya. At lalo na yung kay Antonia, yung lumabas siya na parang siyang para siyang si Maleficent. Ay, nako, sabi ko sa iyo, ang bongga nun. Sabi ko, wow, panalo talaga. Winner. Pero nagtaka ako, yung Miss Universe ngayon na parang less performance, na parang hindi niya na alam kung paano gumalaw. Hindi ko alam kung naging majonda ba ang lola mo, kaya parang naging limitasyon yung kanyang galawan. So parang hinahanap ko yung performance ng isang bina. At kahit sa Miss Universe, hindi ako na-convince talaga na parang masasabi ko best performance ba si Vina? No, para sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Kasi parang alam ko kung paano gumalaw si Vina at nakukulangan talaga ako. By the way, so napasama siya sa Iconic Queen. So, Iconic Queen. And then, Guadalupe. Ay, yes, oo naman. I agree naman dito kay Guadalupe. Walang question. Kasi si Guadalupe kasi parang feeling ko during that time ay iba ang performance ng ate mo. Sobrang bawat labas niya remarkable sa akin. Yung hair niya, yung afro hair niya. So, sobrang gandang-ganda talaga ako sa kanya. In fairness kay Guadalupe, talagang masasabi ko, oy, I like yung ipinakita niyang performance. Kaya, good job, Guadalupe, di ba? And then, next is si Colombia ng International. To be honest, para siyang dark horse sa akin. Kasi, hindi ko siya nakikita na parang wow na wow, 'di ba? Si India pa parang pwede. Pero siya parang never ko nakitaan na parang wow yung beauty talaga ni Colombia dito sa International. Pero kasi yung finals night na, ayun, umarangkada ng bonggang-bongga si Miss International Colombia, and then plus yung Q&A niya, talagang alam mo yung pasabog. And ayun, so ayun, kaya naging iconic siya. But surprise para sa akin dark horse, 'di ba? So yun. And then supranational, si supranational. From the beginning pa lang sabi ko, I think ito yung mananalo kasi 'di ba parang gandang-ganda ako sa kanya. Yung performance na ipinakita niya, sabi ko nga, ay nako, walang tulak kabigin. Remarkable. Saka from the beginning, kita mo na siya na yung mananalo kasi sobrang tangkad, beauty queen material. So, parang wala ka nang hahanapin pa kundi siya na, di ba? Kaya sabi ko, okay. So, I think she is. Di ba? English yon. And then, next is si Cote d'Ivoire ang panalo sa kanila. Ako para sa akin, kasi Cote d'Ivoire, parang performance ni Cote d'Ivoire, parang hindi ko nakikita na talaga, masasabi ko magtatap sa buong mundo. She's very powerful, yes, the way kung paano siya magsalita, paano siya lumakad, pero yung beauty kasi, yun din, doon nakukulangan sa kanya yung beauty. Pero nung Miss Universe, buti nga, sobrang ganda talaga ng makeup sa kanya, nagmukha siyang Black Barbie doll, di ba? Ayun lang, nakakalungkot, ginawa nilang fourth runner-up. So, para sa akin, yes, Cote d'Ivoire, may laban. Si Ghana, ay my gosh, si Ghana na ang lakas ng dating. Yung alam mo yun, yung parang wala makakatibag sa kanya during the Miss Grand. At panalo yung kanyang evening gown, lalo na yung sa prelim, talagang ang winner. So, I love the way kung paano niya in-execute yun. At very remarkable talaga sa akin si Ghana! Di ba? So, yun. So, talagang masasabi ko, yes, iconic para sa akin si Ghana. And, yun. And then, Thailand for Miss World. Oh my gosh. Talagang oh my gosh ako. Para sa akin siya yung number one, na iconic beauty queen sa taong 2025. Dahil nga, the way kung paano niya i-present yung sarili niya, the way kung paano siya kumabog doon sa competition ng Miss World, na alam mo yun, yung paglabas niya, ay, winner, my gosh. Ang ganda nung gown. Ang ganda nung materials na ginamit. Tapos ang ganda pa ng advocacy niya. Talagang masasabi mo, wow, she is, di ba? So wala nang iba, charot. And then
hanggang ngayon, nakikita ko na very queen talaga yung kanyang eksena. The way kung paano siya magsalita, paano niya i-present yung sarili niya, paano siya humarap sa media, talagang mapapawaw ka at walang question, di ba? Kung siya ang magiging iconic queen number 1 sa taong 2025. She is, di ba? So talagang wow. And then ayun, so sama na natin si Kote. In fairness naman sa top 5 nila, parang feeling ko dapat sa top 5 ako aayusin ko to, si Brazil, si Thailand, si Kote, si Philippines ng Miss Grand, and then si Ghana. And then sila yung masasabi ko talagang wow. At kung may tatanggalin ako dito, I think tatanggalin ko si Puerto Rico, ipapalit ko si Atisa. Charot. So, yan. And I don't know bakit ayaw nila kay Atisa. Hindi nila nakikita yung beauty ni Atisa, hindi nila nakikita yung performance. Hindi nga ba remarkable ang performance ni Atisa during that Miss Universe? Sa bagay, to be honest ako ang swerte nga ni Atisa kasi nakarating talaga ng top 5 no? Na bago pa yung Q&A pero yung performance niya, naghahanap ako kasi kay Atisa yung performance na katulad ng ginawa niya noon during Miss Universe Philippines 2024 na ganun ka-strong, ganun katapang yung pag-ikot, very powerful. Hindi niya nagawa yun Kasi yung sa tablado, yung tinitignan ko, parang soso lang. So yun, ganun. Parang hindi ko nakita talaga yung wow, ganun. Pero yung beauty ni Atisa, ayun talagang remarkable talaga yung beauty na meron siya. Yung tipong kahit hindi siya gumalaw, talagang legit talaga yung beauty. And in fairness, about gown ni Atisa, siguro mas gusto ko yung ginamit niyang gown. Gusto ko yung preliminary competition, yung kay Mac Tumang. Tapos gusto ko din yung gown na sinuot niya sa parada na gawa din yung Mac Tumang. Ayun talaga na parang masasabi ko, wow, ang ganda nito. Atisa, ang lakas mong maka-Atisa, di ba? So yon, so ayun yung para sa akin na sana ayun yung sinuot niya kasi pag ginanon niya, di ba? May mga pag ganun yun dito. Sabi ko, option kasi nila yun na suotin ang winner nun. Kaysa doon sa gown na suot-suot niya na para siyang paru-paro na hindi ko maintindihan. Parang siyang butterfly. Parang may mga bubbles. Kasi nga, di ba, pinipeg nila parang diwata. So, yon. Pero sabi ni Atisa, yun daw yung favorite niya. There you go. Nagawa naman ni Val. But for me, it's okay. Pero hindi ko masabi yung nakita ko siya in person na parang sabi ko, wow, ang ganda. Maganda yung national costume. Talagang masasabi ko, ang bongga yung national costume ni Atisa. Nagawa din yung Mac Tumang. Saka yung preliminary na gown. So, yon. Pero sabi ko nga, dapat nakalagay pa rin si Atisa sa iconic queen for 2025. So, yon. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila nilalagay. Kasi, siguro ayaw talaga nila kay Atisa, no? So, yon. Nakakaloka. Ay, nako. But for me, Atisa Manalo is the one of the best. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito? Sino ang iconic queen para sa inyo? At sino sa tingin mo ang dapat mag number 1, number 2, number 3, number 4, number 5? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo. At ilalagay mo ba si Atisa Manalo sa top 10 na hindi nila nilagay? So, i-comment below mo yan. So, yan. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman, don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.